Ato nang buhian diri. Hindi sa panadakod na ito buhian ng mga tilapia. Gikan na dito sa Pikas Pan. Di na ito ibalintanan kaya para isa na lang. Kaya namatay man ako mga kuwitanan ang nabilin. Hammerhead shark, angel, dagan pa, kalimutan ko. Pero ang mga kuwit nga dagko kayo nang amatay. Wala man ko. Wala mo lagod pagkaon. Bago dinagdag natin. At magkakaroon po tayo ng isang dagdag, hindi pa lang namin alam kung saan natin yung schedule. Tinatawag ng nephrology. Yung po yung sa mga sakit sa kidney. Yan, yung mga komplikasyon sa mga yung mga tinatawag natin. Minsan nagkakaroon ng parang mga whining na baka mamaya matayatis sa sila dahil hindi kontrolado ng diabetes sa kahit kung mga ganyan po. Yun ang nephrology. Di ba natin lang alam kung kailan natin yung schedule. Siguro this May, maumpisa na natin yan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. May Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At alam niyo ba na katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ito, napag-uusapan na rin lang natin yung pag-aamyenda sa batas ng RTL, Rice Tariffication Law. Ang push po nito ay maibalik sa NFA. Pakibaba mo nga, ano tawag dito? Yes. Diba? Baba mo nga itong kilay ko, yes. Baba mo nga itong kilay ko. Hindi, yung NFA. Kasi ang isang paraan daw para bumaba yung presyo ng bigas, sumali yung market intervention na tinatawag. Sasali ulit. Itong NFA, sa pagbibenta ng bigas, bibigay natin ulit ang kapangyarihan sa kanila para mag-angkat din ng bigas. Nasa linya po natin ang chairman po ng SINAG, si Engineer Rosendo. So, Engineer, magandang araw po. Kasendo? Magandang araw. Magandang araw. Alam ko na, pag-usapan na ninyo ito sa inyong grupo. Ano ho ang sabi ng inyong grupo dito sa panukalang pag-amyenda dito sa RTL, Engineer? Yung sa RTL ay magandang i-extend ito. Kasi ang nakakolekta natin sa tarif ng RTL, 30.5 billion. Itong taon, next year, itong 2024 ay mas malaki pa. So, dapat ito is may bigay sa ating mga magsasaka. And doon sa congressional hearing, natin, yung priority yung cash portion. Kasi ito is directly mapupunta sa magsasaka. I-increase ng 12.5 bilyones na cash assistance. Hindi lang yung 2 hectares down, dapat yung mga ibang nagtatanim din, yung mga 3 hectares, kasama dapat. Ibigay sa nila yung cash portion. Ito itatang naman sa RSBSA, yung register ng mga magsasaka. And yung pera, ang ATM yan, we-withdraw nila ng cash. So, makakatulong directly sa ating mga magsasaka. At nararamdaman ko naman ng mga magsasaka yan, Engineer, sabi nila sa inyo. Medyo lang yung 2022 kasi iba kinukulit natin sila narinig ka agad. Narinig na lang ng almost December ng 2023. Kaya ngayon, ang gusto natin i-allocate na kagad kasi yung pumintayin pa yung budget medyo matagal. So, dapat na-allocate na yan. Kasi yearly naman may guarantee naman makolekta. So, dapat may bigay niya sa magsasaka. Ito hong pagkasali ng kasama ho sa amyenda na sinasabi po ng mga mamabatas, itong ibigay yung kapangyarihan ulit na sumali ang NFA dito po sa market intervention na tinatawag para ho bumalik na naman yung mga kababayan po natin na pumipila para sa NFA rice. Tingin natin hindi na kailangan yun. Siguro yung
yung kay Pangulo na lang, yung kadiwa. Kadiwa. Oo. Yun ang Paraluhin na lang. Oo. yun na lang. Tingin naman natin Mo to siya tanaw sa to di pikas pinapabay na bilin dito nga nakabuhi wala tong dapan kay lubog na kay hindi na ako hindi makita. naman kailangan yung ganito. Opo.